po si Mark Lester Lirat. Ito po ang aking daily devotion. Faithful Disciples na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Luke chapter 14 verse 27. Sabi po dito ay, "And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Ibig sabihin po ng Bible verse na ito is kung sino daw po yung hindi nagpapasa ng sarili ng krus or nagsasakripisyo ay hindi pwedeng maging disciple ni Jesus. Ano ba yung sabihin ito? Dito po papasok yung first teaching is being a disciple requires sacrifice. Kung tayo ay tagasunod ng Panginoon, gawin natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus. Kaya kung gusto natin maging totoong tagasunod ng Panginoon, kailangan natin pasanin ang sarili nating krus. Nagsakripisyo tayo. Hindi naman tulad ng ginawa ni Jesus na literal na may papasan tayong krus. Kailangan natin isakripisyo ay ang mga makamundong bagay na nakasanayan natin at sumunod tayo sa Panginoon Jesus. Isakripisyo natin yung pag may kaaway tayo is pagpapa sa Diyos natin ito at hindi tayo gaganti. Second teaching is discipleship means following Christ's example. Kapag sumusunod tayo sa Panginoon Jesus ay sinusunod din natin ang example na ginawa niya na pinakita niya sa atin. Ito talaga tayo dadanas ng pag-uusig na kahit yun nga sabi sa first teaching is kahit tayo ay may kaaway or nangaaway sa atin, hindi tayo magaganti dahil ipagpapasa Diyos na lang natin itong lahat. Isa lamang ito sa mga example na pinakita na ng Diyos sa atin. Kailangan natin itong sundin kung tayo ay totoong tagasunod ng Panginoon kahit na ganito ang sacrifice na kailangan sundin, kahit nahihirapan tayo, nagdurusa tayo, ay may kaligayaan tayo sa ating puso dahil alam natin na tagasunod tayo ng Panginoon. Last teaching is a great follower is a great influencer. Kapag tayo ay great follower ng Panginoon, makaka-influensya tayo ng tao sa paligid natin dahil ang Panginoong Jesus ay may influensyang Diyos. At kapag tayo ay malapit sa Panginoon, tayo sumusunod sa Panginoon ay marami tayong may influensyahan tulad ng ating pamilya, kaibigan, at kahit di natin kilalang tao, kapag nag-share tayo sa kanila ng good news galing sa Diyos ay may influensya natin sila dahil tagasunod tayo ng Panginoon. Lamang